Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update tayo tungkol sa survey. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nag-update dito po sa mga survey. Pag-usapan natin ano na ba ang pulso ng bayan ayon po sa SWS. Kailan ba ginawa ang survey? March 15 to 20. Yan, ang unang survey mula nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so sa survey po lumalabas, ito sa ating screen ang resulta ng SWS 2025 Election Senatorial Preferences na kung gaganapin ngayong panahon na ito ang senatorial elections, sila po ang mga magsisipagwagi. Alright. So, 9 admin bets. Yung po dun sa alyansa, mga kababayan, 12 po dati, ngayon 11 na lang kasi mukhang initsapwera na si Amy Marcos. Kasi pa-epal, mga kababayan. So, sa 11 alyansa candidates, 10 ang pumasok sa top 12. Ayan, mga kababayan, nabasahin ko lang ito Itong report ng 1PH, nananatiling malakas ang siyam na kandidato ng Administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa top 12 ng pinakabagong SWS survey. Alright? So ito, isa-isahin natin ang mga nagsiwagi dito po sa sa survey na ito. At kapuna-puna mga kababayan, tabla po sa 1 and 2. 1 and 2 positions, ibig sabihin, pwedeng mag-interchange. So, parehas po, nasa taas si Erwin Tulfo at si Bongo. Ayan, mga kababayan. So, nagna-number 1 na rin si Bongo. Siguro natuwa yung tao sa kanya nung nagdala siya ng pizza. Diyan po sa Villamor. At yung kanyang paiyak-iyak, mga kababayan, kasi nga, siya po ay nalulungkot dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hinuwalay sa kanya. At nandun na po sa The Hague, dyan po sa Netherlands. Ito kasing si Bongo, talagang kadikit ito ni former president. Kahit saan pumunta si Rodrigo Duterte, kasunod po yan. Pag kumakain, nagmumotor, panay ang selfie ng dalawang yan, lalong-lalo na ni Bongo. So, sanggang dikit mga kababayan. Kaya lang, bakit ganon? Oo, may tanong lang. Bakit ganon? Pagdating sa Netherlands, ba't hindi ka sumama? Diba? Pero man sumama si Secretary Medjaldea, sana si Bongo na lang isinama ron. Kasi siya yung laging kasama dito mga kababayan. Bakit biglang iniwan etong si Duterte, ni Bongo? Siguro hindi lang talaga siya allowed na sumama. Pero sa tingin ko naman kung siya ipapayagan, hindi pa rin siya sasama. Kasi mangangampanya mga kababayan mangangampanya Kaya ito nangyari grabe Tabla sila sa 1 and 2 positions ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo talagang laging number 1 Pero ngayon meron na siyang kadikdikan diyan sa 1 and 2. So number 3, ito pong si Tulfo Ben o si Bitag mga kababayan. Independent candidate. So wala po siyang kinabibilangang partido. Partido Tulfo lang. Kasi Tulfo lang sapat na mga kababayan. Pag tinawag kang Tulfo, medyo iba yung dating Kaya nga etong mga Tulfo, ang dami pong mga tumatakbong Tulfo. Alam ko 6 po sila Pwede na nga po magtayo ng volleyball team Grabe mga kababayan. Dati kunyari pa sila, ayaw namin tumakbo sa politika. Dito lang kami sa public service. Tapos nung tumakbo, nasiyahan mga kababayan. At talaga halos lahat ng buong pamilya mga kababayan, nandiyan na po sa politika. Pero dati pa, ayaw pa, kunwari. Pero ngayon, yan na. 6 sino ba? Yung asawa ni Tulfo, ni Rapi Tulfo. Yan si Ben, si Erwin. Yung anak ni Rafi Tulfo. Tapos yung isa pa, anak nila, ewan ko sino yung isa pa. Basta alam ko, 6 na Tulfo ang tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Sa congressman,
at sa Senate. Meron pa pala isa, yung babae. Yung kapatid nila Tulfo. So, sinakop na po ng Tulfo etong politika dito sa Pilipinas. O number 3, Ben Tulfo. Pang-apat na posisyon. Actually, tie pala sila ni Tito Sen. Diyan po sa 3 and 4. Parang etong si Tito Sen ang nakikita ko talagang matino eh. Hindi lang matino, magaling pa. Former Senate President di ba? O yan mga kababayan. Pang-5 pwesto. Lito Lapid. Ito talaga mga kababayan, ako nananawagan sa inyo. Hindi ko kasi maintindihan bakit sumasama to sa top 12. Lito Lapid? Ano ba ginawa nito? Mga kababayan, ano ba dahil porke artista? Porke nakikita nyo sa Batang Quiapo, isinasama ninyo sa iboboto ninyo? Guys, nakita nyo yung 19 Congress. Halos buong 19 Congress, hindi naman nakita to. Nakita nyo ba to? Pumapasok ba to? Hindi ko alam kung pumapasok pa to O tahimik lang siya sa Gedli. Kasi meron siyang ibang inaasikaso. Di ba napagbintangan tong protector ng Pogo? Hindi ko sinasabing totoo yung akusasyon na pagbintangang protector ng Pogo. At for the very first time nakita kong humarap ito sa Senado dun sa hearing. Pinagmalaki pa nga niya Hindi raw siya maharap sa hearing Ang ginawa niya lang sa hearing, kaya siya umattend para ipa-NBI yung isang vlogger. Dahil nga pinagbibintangan daw siyang protector ng Pogo. Ayun lang po ang dahilan para kaya siya napilitang umattend, ipa-NBI yung vlogger. So hindi natin nakikita to Kaya ako nagtataka bakit nyo napipili itong ganitong klaseng kandidato? Hindi porke miyembro ng alyansa mga kababayan, pipiliin na natin. Alright? Tingnan natin yung kanilang nagawa. Tingnan natin yung kanilang gagawin pa. Tingnan natin yung kanilang ginawa. Ayun po yung basihan. Kung tayo po ay boboto, hindi po porke in-endorse ni Pangulong Marcos, ayun na. Hindi naman sa kinokontra natin ng presidente. Ito naman presidente, sinasuggest niya lang. Pero, meron naman tayong sariling isip Di ba? Kagaya ni Leni Robredo. Hindi naman porke sinabi ni Leni Robredo na iboto natin si Kiko, si Bam, at si Heidi Mendoza, ay iboboto na natin. Tingnan natin yung credentials, yung kakayanan. Di ba? So, Lito Lapid, wala na ba iba? Kaya pag-isipan ninyo, ito mga kandidatong ito, Bong Revilla Ramon Jr. Kung sa tingin ninyo, karapat-dapat si Bong Revilla sa Senado, dahil sa pagsasayaw-sayaw, magbubudots-budots, di ba? Bahala po kayo. Hindi ko naman po kayo pwedeng pigilan kung gusto nyo. Pero ang sinasabi ko lang paulit-ulit ay mag-isip po tayo. Tingnan po natin yung kakayanan. Ito si Bong Revilla, matagal na rin po itong senator. Tingnan ninyo, ano ba ang mga nagawa nito sa tinagal-tagal niya po dyan sa Senado. Kayo na po ang saliksik, mga kababayan. Ayun po yung trabaho ninyo. Huwag po yung pag sinabi sa inyo, isinubo sa inyo, kain agad kayo. Baka hindi nyo alam, may lason yung kinakain ninyo. Tingnan nyo muna, teka muna. O bago ko isubo yung isinusubo mo, titingnan ko muna. Ganon, hindi yung subo lang kayo na subo. Pag sinubuhan kayo, sige, ngasab. Hindi ganon. Kinakailangan nyo pong saliksikin yung isinusubo sa inyo. Kasi baka bigla na lang kayo mangisay. Diba? 7-8 mga kababayan, rank 7-8, dalawa po sila. Pia Cayetano at Ping Lacson. Pia Cayetano, isa po ito sa Pogo Queens mga kababayan. Nire-remind ko lang po kayo. Siya po ang, kung hindi ako nagkakamali, principal author. At meron siya mga co-authors, kaya nabigyan po ng go signal itong Pogo na mag-operate dito sa ating bansa. So, tandaan po natin, itong mga
kandidatong ito, yung kanilang mga highlight sa kanilang paglilingkod. Ping Lacson, kasama rin po sa alyansa. Ano sa tingin ninyo? Okay ba siya o hindi? Hindi ko po sinasabi, nagbibigay lang po ako sa inyo ng mga highlight na ginagawa nila o nagawa nila. Kayo na po ang mag-decide, hindi ko po kayo pwedeng diktahan kung sino ang gusto ninyong iboto. Okay, number 9, Bato de la Rosa. Eto mukhang matatanggal ko. Kahit number 9 siya dyan sa posisyon niya, baka pagdating po ng ICC, siya po ay arestuhin. May balita nga ako mga kababayan yung eroplanong nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, dyan po sa the Netherlands, nandyan po sa Villamor Air Base. O, sino kaya ang susunduin niyan? Sino ang susunod na isasakay dyan sa eroplanong yan? Abangan po ang susunod na kabanata. O, Bato de la Rosa, sa tingin nyo ba may mapapala kayo rito? Na walang ginawa, kundi ang kanyang ipinaglalaban ay kanyang mga kaibigan, kanyang partido, at yung kanyang mga kasamahan. Pati ba naman yung pastor? Yung pastor na kabi-kabila ang kaso, pinagtatanggol. So ano po mapapala natin sa ganitong klaseng mga kandidato? At isa pa, kapag dumating daw ang warrant of arrest ng ICC, ang gagawin niya, siya po ay magtatago. Anong klaseng senator yan? Kaya ba ang gusto nating mambabatas na imbis na sundin ang batas sa kanilang pinapatupad, ang ginagawa nila ay sila mismo ang sasalungat sa batas? Ayan ba yung gusto niyo maging senator? Saka ano pa? Wala akong nakitang itong kay De La Rosa, wala akong nakitang, ewan ko lang kung baka lang hindi ako updated. Pero wala puro pansariling interes ang nasa isip ng taong ito. Puro pagtatanggol sa sa mali. Pasensya na po kayo. Ayun lang nakita ko. Talagang lahat ng pinagtatanggol nito mali. Hindi ko nakitang tumayo ito sa tama At ngayon, pabago-bago isip. Naku, napakahirap nung ganun mga kababayan. Yung paganyan-ganyan po yung isip. Yung paganyan-ganyan ang isip ay iba-iba. Delikado po yan mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, kung number 9 man ito, ako na mismo nagtasabi sa inyo, ibasura nyo po ito. Ilagay nyo po sa kangkungan. Wala po talaga tayong aasahan, Todits. Number 10, Willie Revillame. Bigyan ng jacket yan. Kending. Kending. Anong gagawin mo dyan, Willie Revillame? Meron na nga Robin Padilla dyan Meron ng Kenkoy dyan Meron ng Joker dyan Tapos sasama ka pa dyan. Sabi niya, gusto kong maglingkod sa bayan. Ang ganda na nga ng ginagawa mo, naglilingkod ka na nga. Tumutulong ka sa kapwa natin mga Pilipino. Okay na yun bakit tumakbo-takbo ka pa? Anong gagawin mo dyan? Pagtatanggol mo si Duterte? Wala na si Duterte. Uutuin ka lang ng mga nandyan Utuin ka lang ni Bongo dyan magiging sunod-sunuran ka lang kay Bongo dyan. Gagawin ka lang puppet dyan. Willie Revillame. Pero pasok number 10 11 to 13. Sino-sino yan? Abby Binay, Manny Pacquiao at Camille Villar. Yan mga kababayan. Mga taga Makati, okay ba si Binay? Sa tingin niyo okay ba si Binay dyan sa Makati? Pero maganda Makati mga kababayan Halos lahat po libre. Yung kurakot kaya libre. Dyan po sa Makati. Manny Pacquiao. Eto. Manny Pacquiao. Happy New Year! Ano bang ginawa nito ni Pacquiao?
Sa tingin nyo, hindi mangungurako to? Kasi mayaman na to eh. Sa tingin po ninyo mga kababayan, comment nga po kayo. Sa tingin nyo, hindi ba mangungurako to? Hindi ba to magnanakaw sa kaban ng bayan? Sa tingin ninyo? Kasi mayaman to eh. 11 to 13, Camille Villar pasok. Dati mga kababayan, pumapasok dito si Amy Marcos. Pero ngayon pumasok Camille Villar 11 to 13 So pwede pa maglaglagan ito. Binay, Pacquiao, Villar. Isa po matatanggal sa kanilang tatlo. Kasi 12 lang po pipiliin. Kaya wag nyo sayangin yung boto nyo kay De La Rosa. Kasi makukulong to eh. Sayang naman kung masama siya dyan sa top 12. So, Villar. Dahil siguro sa kapalpakan ni Amy Marcos, ang nakinabang si Camille Villar. Kasi yung isa naman kasi masyado pa epal eh. Si Amy Marcos. Tingnan mo. Meron ka pang pahiring-hiring para makuha ang simpatsya ng mga Duterte, ng mga DDS. Pero hindi naniniwala sa inyo ang mga DDS. Kaya nakakalaban mo na rin pati mga loyalista. Kaya tingnan nyo, ano nangyari? Hindi po pumapasok si Amy Marcos sa top 12. Kahit siguro ano nagawin niya, wala na talaga. Talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. Buti pa si Villar, pumasok. Hindi naman tayo galit kay Camille eh. Galit tayo kay Cynthia. Actually, hindi naman po galit. Kaso, ano kasi, baka yung mga bundok natin gawin subdivision. Wala po. Delikado po yun kapag wala na po tayong likas yaman. Yung mga bundok natin, mag-subdivision na. Nako. Tapos si Cynthia Villar, tumatakbo pang congressman sa Las Piñas ha. Tibay. Matanda na eh. Talaga namang ayaw umalis sa politika. Pero hayaan natin. Malay mo, meron namang magawa bago siya kunin ni Lord. Okay lang yon. At dito, hindi natin makikita ang mga padapa senators. Anyari, Marcoleta. Ay, Marcoleta, ano nangyari? Nakikita ko, ang dami niyang mga events ang dami niyang events, ang dami niyang mga kampanya, pero wala Laglag, mga kababayan. Lalo na si Philip Salvador. Si Jimmy Bondoc, wala rin. Si Jimmy Bondoc, nakakatawa yung kanyang advertisement. Binabato siya ng kamatis sa mukha. Toink. 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 Tapos raw siya. Hindi siya matitinag. Di wag ka matinag. Kahit naman matinag ka o kahit hindi ka matinag, hindi ka naman pasok sa top 12. Wala rin. Sino ba? Sino ba yung kandidato ng PDP ng padapa? Wala na po mga kababayan. Talagang laglag na ang padapa. At ito po yung top 13. Pati si Amy Marcos, tanggal na rin. So, yan po mga kababayan ang update natin dito po sa senatorial preferences na kung ngayon po gaganapin ang eleksyon, ito po ang magsisipagwagi. At yung padapa lang ng padapa. Pati si Amy Marcos na namamangka sa dalawang ilog. Nalaglag na po ata doon sa ilog. At mukhang lumubog na. Wala na po rito eh. Okay, so yan lang po mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.